Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay maganda ang panahon kung saan man po tayo naroon ngayong umagang ito. At nawa din po ay nagkaroon tayo ng isang kaaya-ayang nakaraang linggo. Lubos na ninamnam ang ating pag-aaral ng aklat ng Romans. Magmula po sa napakagandang topic ng faith hanggang sa ang pagkakaloob ng Panginoon sa atin ng blessings, ng justification, at higit sa lahat ang peace. Ngayong umagang ito ay itutuloy po natin ang lahat ng yan. Patuloy po tayong lalapit sa Panginoon at ngayong umagang ito ay i-dedicate po natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng kanyang salita sa Psalm 103 verses 1 to 5. Ulitin ko po, Psalm 103 verses 1 to 5. Sinasabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles." Pagpalain po ang kanyang salita. Samahan po ninyo ako sa pananalangin at paglapit sa kanya ngayong umagang ito. Panginoon, we are truly thankful for your word. Truly thankful, Panginoon, for the love that you continuously give us, Panginoon, patuloy na inyong pagyakap sa amin, Panginoon, patuloy na pagdaloy ng inyong mga pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At hindi lang po sa amin, Panginoon, maging sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat sapagkat alam namin sa kalagitnaan ng lahat ng nangyayari sa kapaligiran namin, Panginoon, sa kalagitnaan ng pandemya, ng kaguluhan, Panginoon, ng bansa, ng mundo, Panginoon, alam po namin na nandyan ka. Hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw ang pagmamahal. Panginoon, sa umagang ito, nawa matagpuan mo rin po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isip, Panginoon, buong kaluluwa, Panginoon, na nagnanais na malapit sa iyo, nagnanais, Panginoon, na magpuri sa inyo, Panginoon. Lord, help us to focus, Panginoon, on you. We entrust sa inyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, sa bahay-sambahan, mga kapatid, Panginoon, bagamat magkakalayo, may iisang puso na nagpupuri. Panginoon, itinitiwala po namin sa inyo ang aming pastor. Panginoon, patuloy po na kiniklaim namin, Lord, ang inyong pagpapagaling sa kanya. It is in your word, Panginoon, and we claim it. We know, Lord, that your love is greater than anything that we can imagine. Lord, we entrust him to you. We entrust to you, Panginoon, ang mga tao na gagamitin mo ngayong umagang ito. Maging ang mga mangunguna sa amin, Lord, sa pag-awit. Ang mga taong tumatayo, Panginoon. Nagli-lead, Panginoon, sa bawat bahagi ng inyong ministeryo. Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa mga taong ito. Panginoon, nilalapit din po namin sa inyo ang aming mga kapatid, Lord, especially ang aming family of the week, ang pamilya po ng Agbunag. Lord, we entrust them to you. We pray for your blessings, Lord, for this family.
For Ate Dalia, Panginoon, kay Kuya Edward, kay Brianna, Panginoon, kay Samuel. Lord, iparamdam niyo po sa kanila ang inyong presensya. Patuloy, Panginoon, na sila ay inyong gamitin, Panginoon. Patuloy na palakasin, Panginoon. Patuloy na i-bless, Ama. At Lord, maging ang aming ministry of the week, Lord, ang exalting ministry. Lord, bless them, O God. Bless them, Lord. They have been so faithful. They have been such an encouragement, Panginoon, sa bawat isa sa amin na lumalapit sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa kanila. At ngayong umagang ito, Panginoon, ilalapit namin na ihanda mo po ang aming mga isip. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso sa aming pagtanggap, Panginoon, pakikinig ng inyong mensahe. Nawa, Lord, may you find us faithful, Panginoon. May you find our praises, Panginoon, worthy of you. Salamat, aming Ama. Tinataas ka po namin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, ngayong umagang ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang umaga po ulit, mga kapatid. Sama-sama po tayong patuloy na lumapit at umawit sa ating Panginoon ngayong umagang ito sa pangunguna ng ating kapatid na si Ate Janet. Magandang umaga po ulit. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay po na napakabuti ng Diyos sa mga buhay natin. Hayaan niyo po ako nabasahin ng awit 100, talata 1 hanggang 5. Sabi po dito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sabi nga po dito sa aawitin natin na ang Diyos ay hindi nagkulang. Hindi siya magkukulang sa buhay natin kailanman. Ang kanyang biyaya ay sapat at umaapaw. So this morning po, sabay-sabay po tayo muling magpuri at umawit sa Kanya. Pwede po tayong pumalakpak at sumayaw sa ating mga bahay. Ayan po. So, let's sing to the Lord. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinak sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi makukulang, sapat na at higit pa. Biyayang may sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa.
patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pagkawit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Tunay po na ang ating Panginoon ay tapat at laging sapat sa mga buhay natin. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, so good. Yes, so kahit patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Worship you, Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyong lamang. Matatakbuhan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, okay. Panginoon, ang
Kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan. Sa'yo lamang matatagpuan. Sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. It's so good. We worship your name, Jesus. Sige ang pagpuri ko. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong mananatili. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, so good. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay muling nagkasama-sama, Panginoon, na magpuri at sumamba sa inyo, God. Salamat sa patuloy na paggabay, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, God. Thank you, Lord, dahil meron kaming Diyos na pwede naming lapitan anumang oras, anumang panahon, anumang sitwasyon. Salamat dahil ikaw ay buhay, Panginoon. Ikaw ay tapat at dakila. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, Panginoon, at biyaya na aming natatanggap. Hindi po kami karapat-dapat, pero dahil dakilang pagmamahal mo sa amin, Lord, still, minamahal mo pa rin kami, O God.
Lord, thank you po sa umagang ito. Dalangin namin na ikaw ang laging maitaas sa mga buhay namin. Ikaw ang laging mapapurihan, Panginoon. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Where then is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too, since there is only one God, who will justify the circumcised by faith, and the uncircumcised through that same faith. Do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat at ngayon ay linggo na naman at sama-sama tayo sa pagsamba sa Panginoon at sa pag-aaral ng kanyang salita. So tuloy tayo sa Book of Romans at nakita natin yung unang Sunday natin about the man and his message, no? Yung life ni Paul, yung calling ni Paul. And then last Sunday, pinag-usapan natin yung not being ashamed of the gospel. Romans chapter 1 verse 17. Ngayon, isa sa pinakamahalagang tema din ng Book of Romans ay yung nasa Romans chapter 3, which is about the righteousness of God. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, God's righteousness revealed. Mas ma-appreciate ito ng mga sumusunod sa ating daily devotion kasi hinihimay natin yung mga talata sa Biblia. At na ngayon ay nasa Romans chapter 5 na tayo. Pero ito po ay magse-set din, no? Mag-explain ng maraming bagay na ating pag-aaralan at the same time magbibigay ng pangunawa pa sa mga atin namang napag-aralan na. God's righteousness revealed. Ito po ay nasa Romans chapter 3 verses 19 to 31. By the way, most of the illustrations that nakasama dito I read dun sa isang article o sa isang na ang title is the Right Way and the Other Way. Nakalimutan ko na kung sino yung author. So just to begin, para mas maiset lang natin yung tone ng study natin ng Book of Romans, nabasa ko yung kwento tungkol kay Napoleon, no? Si Napoleon ay isang magaling na general
at gusto niyang ini-encourage lagi yung kanyang mga sundalo na maging magsilbi ng tama sa bayan, maging patriotic at maging willing to sacrifice. So isang araw, nung binisita niya yung isang probinsya, nakakita siya ng isang soldier na naka-uniform. Tapos yung soldier na ito sa uniform niya, yung isang sleeve nung kanyang uniforme ay walang laman. Ibig sabihin ay putol ang kamay. Tapos ay meron siyang medal, no? Legion of Honor. Sabi ni Napoleon sa kanya, where did you lose your arm? Sabi ng soldier, at Austerlitz, Zaire. Yan, ganun yung words, no? Austerlitz, Zaire. So sabi ni Napoleon sa kanya, and yung ba yung dahilan kaya meron kang Legion of Honor? Sabi nung lalaki, nung soldier, yes, sire. Sabi niya, pero napakaliit po nito, but this is a small token to pay for the decoration. Napakaliit po nitong nangyari sa akin. Wala pa ito para dun sa award na tinanggap ko. Sabi ni Napoleon, alam mo, ikaw yung isang klase ng sundalo na kumbaga ay na ikaw ay masama pa ang loob mo kung bakit isang kamay lang ang naputol sa'yo. Parang okay lang sa'yo kahit dalawa ang mawala. Sabi nung lalaki, opo, yes, General. Tapos, sabi sa kanya ni Napoleon, sana kahit dalawang award ang ibigay sa'yo, Legion of Honor, dapat bigyan ka. Sabi nung lalaki, ano ho ba ang pwede pang gawin para maging dalawa yung aking medal? No? Sabi ni Napoleon, kung mawawala pa sana yung isang kamay mo, di sana bibigyan pa kita ng isang Legion of Honor. Ang ginawa ng lalaki kaagad, pinutol yung isang kamay pa niya. No? At yun ang ginagamit, no? Yung story na yun, laging kinukwento ni Napoleon sa mga tao, sa mga sundalo niya para i-encourage sila. At alam nyo, ang dami ang nakapakinig ng kwento na yan. Ang dami nakapakinig ng story na yan from Napoleon every time na siya ay nakikipag-meet with his soldiers. Hanggang isang araw, mayroong malakas ang loob na nagtanong. No? Habang ini-encourage ni Napoleon yung kanyang mga sundalo, may isang lumapit sa kanya at nagtanong at ang sabi, no? Paano po pinutol nung sundalo yung isang kamay niya kung putol na yung isang kamay niya dati pa? Bakit kasi niya yung kwento na yun? Alam niyo mga kapatid, minsan kailangan mo magtanong para lumabas yung mga katotohanan. At yun po ang narrative ay sinasabi sa atin ng Romans chapter 3, verses 19 to 21. Para ipakita yung maraming truths about the justification that we receive from Christ, may mga series ng tanong si Pablo. By the way, basahin ko po. Sabi dito ng Biblia, verse 19, chapter 3. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, to all and all who believe. For there is no difference, sabi ni Apostle Paul, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness. Because in His forbearance, or in God's patience, God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Verse 27, ito yung mga series of questions. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Works? No, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Or is he the God of the Jews only? Is he not only the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also, since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then make void the law through faith? Bali, wala na ba ngayon ang kautusan dahil sa pananampalataya? Certainly not, sabi ng Biblia. On the contrary, we establish the law. Alam nyo, kung nanonood kayo at sinusubaybayan yung devotion natin, ang mga verses po nito ay hinimay nating isa't isa. No? Bawat halos lahat ng talata dito, meron tayong devotion about the just and the justifier.
Meron tayong devotion about repentance, nandiyan sa grace ng Lord na available. Meron tayo about verse 21 and so on. Ngayon, we will put all those things together and clarify yung issue, the teaching na sinasabi ni Paul sa Romans chapter 3. So gusto ko pong hatiin ito sa tatlo. Una, yung verses 19 to 20, I call it righteousness demanded. Because Romans chapter 3 is about the righteousness of God revealed. At yun ang tema naman ng ebanghelyo ng ebanghelyo at ng aklat ng Roma, mga taga-Roma, yung gospel. And the gospel is about the righteousness of God through the Lord Jesus Christ. So yung unang part, verses 19 to 20, righteousness demanded. Ang ibig sabihin niyan, why was the law given? Pangalawa, righteousness provided, verses 21 to 26. How was the law satisfied? At yung pangatlo, righteousness expanded. What is the role of the law sa mga buhay natin ngayon? So tingnan po muna natin yung una, righteousness demanded, purpose of the law. Ang sabi ni Paul, di ba? Para saan ba yung kautusan? Yan ang sinasabi, no? Anong sinasabi ng law? Sabi dito, verse 20, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for the law comes knowledge of the sin, or knowledge of sin. Alam nyo, dalawang chapter ang iniukol ni Pablo tungkol sa law. Chapter 1 at chapter 2 ng Romans. Tapos, binuklat pa rin uli yan sa chapter 3. Sabi ni Winston Churchill, if you have an important point to make, don't try to be subtle or clever. Use a pile driver. Pantusok yan. Hit the point once. Then come back and hit it again. Then hit it a third time. Sabi niya, a tremendous whack. So, bakit ulit-ulit si Pablo sa pagdidiscuss nito, yung issue ng law? Kasi gusto niyang maintindihan ng mga tao yung tungkol sa role ng law, ng kautusan na tinanggap ng mga Hudyo na nandoon sa bayan ng Roma, ng mga taga-Rome. Alam niyo kasi sa Rome, ang mga tao po doon, they were raised in an Orthodox Jewish home. Ibig sabihin, yung traditional home ng mga Jews. At ang mga bata pa lamang doon, they spent most of their life minememorize ang scripture, minemeditate ang scripture. Pero, kaaaral nila, kakakabisado nila, they miss the point. Hindi nila natutunan kung anong sinasabi talaga ng kautusan. Kahit sa mga mananampalataya po ngayon, hindi porke marami kang alam na verses, hindi porke magaling kang mag-quote ng scripture, ibig sabihin yan ay tama yung iyong kaalaman o tama yung iyong natutunan. Dapat maintindihan mo, hindi lamang nalaman mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, anong issue tungkol sa law? Tungkol sa law. Mga kapatid, pag pinag-aralan mo ang Romans, ang Book of Romans, makikita mo, at even the whole scripture, looking even at the Old Testament, for example, the Ten Commandments. The Ten Commandments were not told or are not telling us how to become good believers. Hindi po tinuturo ng Ten Commandments kung paano maging matinong mananampalataya. Ang itinuturo ng Ten Commandments ay paano umiwas sa kasalanan kagaya ng idol worship. Huwag kang sasamba ng Diyos-Diyosan. Kung paano huwag mong i-dishonor yung parents mo. Kung paano huwag kang papatay, huwag kang magko-commit ng adultery, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling at iba pa. So what the Ten Commandments taught us or teaching us ay hindi yung proper way to live. Kundi, pinapakita nito actually sa atin how we miss, kung paanong yung kautusan ay ating hindi talaga nasusunod. Tuloy yun ang pinapakita niyan. Pinapakita niya na tayo ay lawbreaker. Dapat ang turo ng kautusan ay makapamuhay tayo ng tama. Pero ang naging purpose ng kautusan, nung ibinigay lalo na sa mga Hudyo, para makita nila how undeserving, how unworthy, how sinful yung mga tao. Sinasabi ni Apostle Paul, verse 20, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified by his sight. For by the law comes knowledge of sin. So, ang ipinalam sa atin ng law, kung ano yung kasalanan. At hindi tayo kayang iligtas ng kautusan. Alam nyo ba sa Biblia, especially sa Book of Matthew, 6 times na sinabi ni Jesus Christ yung salita sa mga sa mga Pariseo. Have you not read? Hindi nyo ba nabasa? 6 times.
Hindi lang sa mga Pharisees, tinanong din niya yan sa mga scribes, sa mga Sadducees, sa mga ibang teachers of the law, even to the high priest. Bakit na tinanong yon? Because they have spent most of their lives nag-aaral ng scripture, pero parang hindi nila naiintindihan o alam yung scripture. Kaya sabi niya, have you never read? Nabasa nila, pero naintindihan ba nila? Alam ba nila ang kautusan? Alam nila. Pero alam nila ba nila kung sino ang tinuturo at sino ang pinopoint ng law? Bakit ibinigay yung kautusan? Hindi nila alam. No? Alam nyo, minsan we're trying to make an impression na tayo ay spiritual by knowing a lot of things about the Bible. Pero that doesn't make sense kung hindi naman yan natin naintindihan yung mga bagay na alam natin. Naalala ko yung kwento ng isang pastor na bumisita sa isang nanay, leader sa iglesia. Tapos, nung habang nag-uusap sila, ay nanghiram yung pastor ng ballpen. Ang ginawa ng nanay na may kaya sa buhay, umalis at inabot sa kanya ang isang monogram pen. Ibig sabihin, golden pen, monogram golden pen, gold pen. Na kung saan meron pa yung may signature pa. No? O kaya ay engraved pa yung pangalan. Tapos habang binibigay niya sa pastor, sabi ng pastor, napakaganda ng ballpen mo. Sabi nung babae, sabi niya, ay binigay yan ng mga magulang ko sa akin nung ako gumraduate sa college. No? Tapos ay ginamit ng pastor yung ballpen at matapos nilang mag-usap ay umalis na. Ngayon, pagkatapos ng pag-alis ng pastor, napansin nung babae, hindi niya nakita yung ballpen. Naisip niya, ay baka naibulsa ni pastor. So anyway, Sunday naman, malapit na yung Sunday, baka nakalimutan lang niya, ibabalik sa akin. So, nakita sila ng Sunday, pero walang binanggit yung pastor tungkol doon sa ballpen. No? Tapos yung babae sabi niya, si pastor, pinag-interesan pa yung ballpen ko. Anong klaseng pastor to nagnanakaw ng ballpen? No? So, pinalagpas niya na isang linggo, sabi niya, baka sa susunod na linggo. Yung sumunod na linggo, ay nag-usap sila ng pastor, wala nababanggit, ginawa niya, dinirekta niya na yung pastor. Tinanong niya, at ang sabi niya sa pastor, naalala mo ba may pinagamit akong ballpen sa'yo? No, parang yung tanong niya ay hindi lang tanong, kundi parang may paghihinala na. Ang sabi ng pastor, ay oo, naalala ko. Sabi niya, pero pagkatapos kong gamitin, inilagay ko dun sa Bible mo na nando doon sa table. Dapat tinanong na lang ng pastor, hindi ka ba nagbabasa ng Biblia mo? Alam nyo, minsan ganun no? Ganun ang nangyayari, mga kapatid. So, bakit ko binanggit yung mga illustrations na yan? No? Anong sabi ng verses 20, 19 and 20, uli na Romans chapter 3? No? Ang sabi, the righteousness, verse 21 yan. Verse 19, ang sabi ay, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. May purpose po ang law. No? At yun ang hindi nakita ng mga sinulatan ni Apostol Pablo. Na kung saan, ang salita din ng Diyos ay may purpose sa ating mga buhay na minsan na hindi natin naintindihan o hindi natin nauunawaan. Kasi hindi natin nalalaman kung anong dahilan kung bakit yan pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So ang law ay binigay ng Panginoon para walang sino mang maka-excuse. No? Dahil ang pinapakita ng kautusan ay yung ating kahinaan, yung ating pagkukulang, yung ating pagsuway. No? It does not lead to righteousness. It shows us our need for righteousness. It does not lead to. It points to the need for righteousness. Nakikita natin na kaya ang purpose ng law is para ma-realize natin that we are sinners, ma-realize ng mga Hudyo na kailangan nila ng Savior. So, yun yung una, no? Nangangailangan ng katuwiran. Ngayon, pagdating sa verse 21 hanggang sa mga sumunod na talata, verse 26, no? Ito yung tinatawag kong righteousness provided. Ang umpisa pa lamang, but now the righteousness of God apart from the law, no? Labas sa law, is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Actually, ito yung tinuturo ng law at ng mga prophets na hindi nakita nitong mga Pharisees, mga Sadducees at mga teachers of the law. No? The righteousness of God through faith in Jesus Christ. Anong provided? Anong ibinigay para ma-satisfy yung pinakita ng kautusan na ang tao ay makasalanan?
na wala siyang katuwiran. Anong binigay? Yung katuwiran na galing sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. A righteousness that is apart from the law. No? Tapos pinakita dito, dahil lahat tayo ay sinner and fall short of the glory of God. Romans chapter 3, 19 and 20, yun ang tinutukoy niyan. No? Nandito yung justification. Kung di nyo naintindihan, balikan nyo yung mga devotion natin. No? Yung justification. So God provided righteousness for us. Ano ibig sabihin yan? No? Anong ibig sabihin nung righteousness na tinutukoy dito sa verses na ito? Sinasabi po that this righteousness was provided for us by God through the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng word na righteous is to move in a straight line, maging matuwid. No? Ang buhay, ang pamumuhay, living in the right way. At yung right way na yan ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. No? Yan ang panuntunan. Pag sinabi nating righteousness of God, katuwiran ng Diyos, may kaugnayan naman yan sa ating value na kailangan tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Magkaroon tayo ng worth, no? Magkaroon tayo ng value sa harapan ng Diyos. Anong basihan? Righteousness of God. Anong ibig sabihin yan? Yung righteousness of God, mga kapatid, is perfection. God's righteousness is God's perfection. Yan ang basihan. Ngayon, makasalanan tayo. Pwede ba tayong maging perfect in the sight of God? Hindi. Kahit anong gawin mo, walang mangyayari. Kahit anong pagsunod mo sa kautusan, hindi ka magiging perfect. Kasi ang purpose ng law, para ipakita sa iyo yung iyong imperfections. Sinner tayo by virtue ng ating pagkakapanganakan pa lamang, yung kasalanan nag-uugat na sa ating mga buhay. So paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung sa umpisa pa lamang ay mali na? So anong paraan lang? Paano ang provision ng Lord? What God is offering is a gift of righteousness. Ano yan? His own perfect righteousness that cannot be improved upon. No? A perfect value. A perfect worth. Paano makukuha? By faith in Jesus Christ. Jesus Christ alone gives us a sense of worth, acceptance, and wala nang ibang magandang balita pa to na hihigit doon. So, ang good news is, yung katuwiran na binibigay ng Diyos ay makukuha kay Jesus Christ. Hindi mo kailangang paghirapan, no? At wala kang magagawa para makuha mo yan dahil tayo makasalanan. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Si Kristo, yung ginawa ni Kristo, ang naging katuwiran natin sa harapan ng Diyos. So, sa krus, mga kapatid, basic yan sa atin, tinuturo natin lagi. Dinala ni Jesus lahat ng ating kasalanan. No? Wala tayong magagawa para tubusin ang ating sarili. Ano na lang magagawa natin? Na tayo, pagkatapos nating tanggapin ang pagliligtas, ang katuwiran na tinanggap natin sa Panginoon, ang responsibility natin last week na pinakita natin is ibahagi ito sa iba. So, gumagawa tayo ng mabuti, gumagawa tayo ng mga bagay na tama, hindi para tayo maligtas dahil tapos na yon. Ginawa na ni Kristo para sa atin yon. Kundi dahil tayo nagpapasalamat sa kaligtasan na tinamo natin. Parang simpleng halimbawa niyan, no? Halimbawa, yung bahay nyo nasusunog, huwag naman. No? May mga magkakasama kayo doon. Tapos, may mga dumating na bumbero o may mga kapitbahay na tumulong at inilabas ka na iligtas ka. So, anong concern mo? Ang concern mo ngayon ay matulungan yung iba na makalabas din. Ganon ang ginawa ni Kristo sa atin. Because of His righteousness na pinaranas niya sa atin through the Lord Jesus Christ, yung works natin, yung mga bagay na gagawin natin should be for the purpose, no, yung buhay natin at patotoo natin para sa kaligtasan ng iba. No? So, mahalaga po yan. Laging sasabihin sa atin ng dyablo na hindi tayo karapat-dapat sa pagliligtas ng Diyos. Totoo naman yan. Pero ginawa ni Jesus para sa atin ang pagliligtas, kaya dapat natin siyang pasalamatan. Mas paniniwalaan ko ang ginawa ni Kristo kaysa sa mga pagdududang ilalagay ng dyablo sa kaisipan ko. Alam nyo, mahalaga po yung truth na yan. No? Na mahalaga na tayo ay nagpapatuloy sa isang pamumuhay na tama pagkatapos na maranasan natin ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya lang, alam nyo, ang daming excuses ng mga tao ang hirap, may struggle,
nahuhulog pa rin sa kasalanan. Totoo din naman po yan. Pero wala pong nahuhulog sa kasalanan ng bigla-bigla na lang nangyayari. Sabi ni John MacArthur, gusto ko yung sinabi niya. Sabi niya, nobody just falls out of a tree. They climb up in it, move around a bit, and then they fall out. Walang nahuhulog sa puno na hindi naman umakyat. No? Kaya minsan nahuhulog tayo sa kasalanan kasi in-entertain natin sa umpisa yung mga bagay na hindi natin dapat palakihin pa. Kaya tayo nahuhulog. No? Gusto ko rin yung sinasabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, you go bad in private first before you go bad in public. May something wrong in your private life, that's why you make wrong choices publicly. Kaya ka nagkakasala, nagkakamali, kasi may problema ka na sa private life mo. No? At hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan kung totoo kang Kristiyano. Bakit ko binabanggit yung mga issue na yan? Mga kapatid, inaayos na ni Kristo yung issue ng kasalanan nung ibigay niya sa atin yung katuwiran sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yun yung righteousness revealed. Sana wag natin paglaruan at wag natin itong baliwalain. Maging seryoso tayo sa aspeto ng kasalanan. Ngayon, ang kasalanan, ayaw na nga yung ibang tao, pag humihingi ng tawad sa Panginoon, nagpe-pray for forgiveness. Lord, lagi ko itong binabanggit, diba? Lord, sorry po sa mistake ko. Sorry sa pagkukulang. Ayaw sabihin, Lord, sorry po sa kasalanang nagawa ko. Iba po yung mistake, iba yung sin. Meron nga nagsabi, a mistake is something like an error or a misjudgment. Someone done unintentionally. Pag nagkasala ka, it is intentional. Lalo na kung Kristiyano ka. Alam mo yung inire-require sa'yo ng Lord. So, there are no unintentional sins. No? Maaaring ikaw ay nahulog dyan dahil may mga bagay. Intentional yan eh. No? Ang pagkakasala sa Panginoon, lalo na kung alam mo naman yung mga bagay na dapat mong gawin. So, maging maingat tayo. Define yung sin, not just a mistake. Sin is a deliberate choice to do something we know is wrong. Pag alam mong mali, ginawa mo, hindi yan mistake. Sin yan. Okay? Maaari siguro hindi mo alam. Maaari sabihin mo pang mistake. Pero pag nalaman mo na, sin yan mga kapatid. No? Kaya nga, ang ginamit sa Bible, yung mga word na transgression. Ibig sabihin ng transgression is stepping over a boundary. O yung word na trespass, our trespasses. Ang ibig sabihin ng trespass is entering someone else's property without permission. Unlike mistake, no? Na sabihin natin hindi deliberate. So anong dapat natin gawin? Sa sideline lang ako ng konti. Para matiyak natin that we walk rightly before God and we take sin seriously, at least 5 bagay. When we confess our sins before God, choose our words carefully. Are you really admitting or you're using words like mistakes? Kasi pagka ganun, minimize mo, hindi ka umaamin. So choose your words carefully when you confess, when you ask for forgiveness. Pangalawa, take responsibility for your actions. No, yung kaya ko naman ginawa yun, Panginoon, kasi siya nag-umpisa. That is pag-justify nung kasalanan mo. If you really believe that you have sinned against God, then take responsibility. Pangatlo, acknowledge your guilt. No? Alam nyo, ang guilt is positive. Pag may guilt ka, hindi masama po yan. Positive yan na sa mananampalataya. It's normal to feel guilty when you commit a sin. Ang mahirap sa atin, ini-ignore natin yung guilt. It's a positive thing because pinapakita niyan, it motivates us to an attitude of repentance. So choose your words, take responsibility, acknowledge your guilt. Pang-apat, change your behavior. If you are really serious about sin, change your behavior. Magkaroon ng pagbabago. Naalala ko yung kwento ng isang church historian, si Edwin Orr, J. Edwin Orr. Dinescribe niya yung nangyari nung nagkaroon ng revival noong 19th century, yung tinatawag na Welsh Revival. No? Yung mga tao na puspos ng Espiritu Santo. At lahat ng mga maling ginawa nila ay inayos nila. Alam nyo, ang nangyari po doon, no? Madaming trabahador doon sa coast of Wales kasi noon uso yung shipyards. Alam niyo yung shipyards? Kasi ang biyahe ay mga barko, no? Mga shipyards, doon dinideposito yung mga items o mga goods po na mga products ng isang country para pagka nagbabarter o nagpapalitan, no, para sa trade. So, ngayon, over the years, yung mga madaming trabahador doon sa shipyard, yung madaming mga ninanakaw silang mga gamit, no? Ano mga ninanakaw nila? Wheelbarrows, kabitela, mga martilyo, at madami pang gamit na gamit doon sa shipyard. Yung mga gawaang shipyard at mga gawaan din ng barko, no? Mga ganun yan eh.
Kung nasaan yung mga barko, nandoon yung mga bodega, no? At nandoon din yung mga barkong ginagawa. Kasi nga, for trade. Doon sa shipyards na ito, nung nagkaroon ng revival, alam nyo nangyari mga kapatid? Because people want to be right with God, nako-convict sila nung sin nila. Nagbalik po sila ng mga bagay na ninakaw nila. So yung shipyards of Wales, no, na-overwhelm sa pagbabalik ng mga bagay na ninakaw. Ang dami, punong-puno ng mga huge piles of return tools ang nilagay. Ang napuno yung shipyard area ng mga isinoling mga ninakaw na gamit. At alam nyo, dahil sa dami po ay wala nang mapaglagyan. Ibig sabihin sa mahabang panahon, ang daming tao yung nagnanakaw. At dahil wala nang mapaglagyan, nakiusap yung mga may-ari ng ibang mga shipyards, no, na naglagay na sila ng signage sa mga yards nila. Nakalagay, if you have been led by God to return, kung kayo'y kinoconvict ng Diyos na isole yung mga ninakaw nyo, ito yung nakalagay. Gusto po naming ipaalam sa inyo na pinatatawad na kayo ng management. No? At okay po na i-keep nyo na lang yung mga ninakaw nyo. Sa dami nung nagsole, no? Because they were convinced, they were convicted by the Spirit of God. Pag ang righteousness ng Lord nag-work sa buhay ng isang tao, nagkakaroon ng pagbabago. No? So, change of behavior. And lastly, so, choose your words carefully. No? Yun yung una natin, maging maingat sa paggamit ng salita pag nagkukumpisal o humingi ng tawad. Take responsibility for our actions. Acknowledge our guilt, change our behavior, and ask for forgiveness do sa mga tao na nagawa natin ng mali. No, mahalaga yan. Doon mo makikita kung ikaw ay talagang nakaranas ng righteousness from the Lord. So, mahalaga po na sa buhay Kristiyano, no, yung righteousness ng Lord, pag nag-work sa buhay mo, nakaranas ka ng tunay na forgiveness, may changes na mangyayari sa buhay mo. Alam nyo, nakakalungkot lang isipin sa maraming iglesia ngayon, hindi mo na malaman kung sino yung totoong Kristiyano, lalo na sa panahon ngayon. Merong isang historian din, si Daniel Boorstin, ang sabi niya, nagkaroon doon ng malaking change sa understanding ng mga tao doon sa dalawang word during the 19th century. Yung tinatawag na travelers, tsaka yung mga tinatawag na tourists. Noon ang uso ay yung travel. No? Pag saan ka pupunta, I will travel too. No? Later on, yung mga tao hindi na nagta-travel, naging mga tourist na lang. Ano ba ibig sabihin ng word na traveler? Ang traveler literally means one who travails. Ano ibig sabihin ng travail? Someone who labors, suffers, endures to get where he wants to go. And when he gets there, he immerses himself in the culture, learn the language, the costumes, live with the locals, imitates the dress, and eats whatever is set before him. He takes risks, no? Makes sacrifices. Ganun daw ang traveler noon. Pag nag-travel ka, inaalam mo yung kultura, namumuhay ka kasama ng mga tao, pagkatapos ay naninirahan ka at yung mga kultura nila ay nagiging kultura mo. Yun ang traveler. Kaibahan po niyan sa word na tourist. Ang ibig lang daw sabihin ng tourist, ang word na tourist literally means one who goes in circles. Yung tourist po, ito hindi yung Torres na pamilya nila Ate Dory. No? Tourist is one who goes in circles. Yung umiikot-ikot lang. Bakit? Nagkakaroon lang ng tinatawag na exotic detour from home. No? Na magkaroon lang ng ibang ambience. He's only passing through. Sampling wares, no? Sumasample lang sa mga lugar, acquiring souvenirs, nagtitake ng pictures, pupunta doon sa mga safe and familiar. No? Kasi kung turista ka, hindi ka naman pupunta sa mga delikado, hindi mo i-take yung risk ng buhay mo. Sometimes a little scary, pero hindi to the point na i-commit yung buhay. He sees what he wants and tastes what looks good, and then comes home with a bunch of pictures and souvenirs. Couple of t-shirts, at kung ano yung pwedeng magamit. Ganun daw ang turista. Bakit ko binanggit yung traveler at saka turista? Sa church ngayon, mas marami na po ang turista kaysa sa traveler. Ang traveler ay yung tunay na mga disciples na kung ano ang buhay Kristiyano ipinamumuhay. Ang mga turista ay yung mga taong tinitikman lang yung buhay ng Kristiyano. Na pagdating sa mga sakripisyo at ibang bagay, hindi mo na makita yung pagsunod nila kay Kristo. So, ngayon, ang mga iglesia punong-puno ng turista at hindi ng mga traveler. Punong-puno ng believer pero hindi ng disciple. Magkaiba po ang disciple sa believer. A disciple is a follower. A disciple is someone who is willing to sacrifice for Christ. A believer is someone na, ay, gusto ko yung tinuturo. Ay, masaya dun sa church na yon, kasama na nila ako.
that is a believer. So are you a believer or are you a disciple? Yung righteousness ba ng Lord nasa sayo, or tatanggapin ko si Kristo kasi gusto kong pumunta sa langit? Yan po ang malungkot na katotohanan ngayon. Kaya hindi mo malaman kung sino yung totoong Kristiyano. Nakakalungkot that you can be, alam nyo, hindi ka pwedeng maging disciple nang hindi ka believer. Pero madaming believer na hindi naman discipler. They call themselves believer but they are not disciple. No? So some people sometimes they know what to say, how to say things, no, believe yung mga right things, pero hindi naman sila follower ni Jesus Christ. So the kingdom of God nowadays is full of believers and not true disciples, full of tourists but not travelers. Merong isang nagsulat, ang sabi niya, yung mga churches daw ngayon, they have gone from being sanctuaries to become stadiums. Ang churches naging dati sanctuaryo, no, ngayon ay stadium, no? Every week, yung mga, alam niyo yung stadium, fans come in, no, parang pumunta ka, manonood ka ng basketball o manonood ka ng concert. Sabi niya, maraming tao, they come to the stadium, they will cheer for Jesus, sing for Jesus, raise their hands for Jesus, shout for Jesus, but they don't have any interest in following Him. Paglabas ng simbahan, tapos na. No? Ay, nakakalungkot isipin. No? Nakakalungkot isipin kasi it's the righteousness of God that was freely given to us. Many people are abusing the righteousness given by Christ. Depende sa feelings minsan yung pagsunod. So, righteousness demanded because we are guilty of sin. Righteousness provided because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Pero what kind of people are really committing their lives to the Lord? And pangatlo, righteousness expanded. We will end with this. 27 to 31. Nung ipinaprovide ng Lord yung righteousness to the Lord Jesus Christ, ang sabi ng Biblia, no, basahin ko lang yung mga verses na yun sa may bandang dulo. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, verse 27, where is boasting then? It is excluded. By what? By what law? Of works? No, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Or is he the God of the Jews only? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the circumcised through faith. Do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, ibig sabihin ng expansion ng righteousness of Lord, ng Lord. Because of the law, minsan ang iniisip nila, ang salvation is only for the Jews. But in the righteousness of Christ, the righteousness provided for us through the Lord Jesus Christ, no? Anong nangyari? Ang salvation available for all, Gentiles or Jews, mga kapatid. No? Noon, sa mga Griego, Greeks and barbarians, sa mga Romans and pagans, sa mga Jews and Gentiles, sa Panginoon, only the saved and the lost. And salvation was made available for all because of the Lord Jesus Christ. That's the expansion of the kingdom, expansion of salvation because of the sacrifice of Christ. And then, ano pa yung pangalawang expansion yan? Yung law. Before the law, ang purpose lang ng law is to show us that we are guilty. Ngayon na believer ka, anong purpose ng law? Wala na bang silbi ang kautusan? Wala na bang silbi yung mga bagay na itinuro ng Biblia o sa mga Hudyo noon? Meron pa po. No? Hindi makapagliligtas sa atin ang kautusan. Pero pag ang isang Kristiyano ay naliligaw, yung kautusan ang nagsasabi sa kanya, nagko-convict sa kanya na mali yung ginagawa niya. Upang nang sa ganon ay bumalik siya sa katuwiran ng Diyos. Mahalaga po yung mga katotohanan na yan. So, anong sinasabi ko mga kapatid? No? Anong sinasabi sa atin ng Biblia? Righteousness demanded because the law is not enough. Righteousness provided, the righteousness that comes by faith in Jesus Christ, not by works. Righteousness expanded, it is now available for all. No? And the law still works, hindi para maging means ng salvation, kundi para yung justification. Mas ma-appreciate natin lalo, makapamuhay tayo ng tama sa Panginoon. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagyabang ang mga bagay na ginagawa natin dahil ang salvation, kinamtan natin ng libre. Nakuha natin ng libre. We all know there's absolutely nothing we have to boast about when it comes to salvation. We did not earn it, we cannot even keep it,
And we all know we certainly don't deserve it. It's a pre-gift from God. A pre-gift from God. It's a pre-gift, mga kapatid. So we just need to respond by faith. No? Mga kapatid, yung ibang mga Kristiyano, minsan nagsasabing believer, they demand so much, no, from the Lord. No? Pero they are not ready for the penalties kung ano man yung mga nagagawa nilang pagkakamali. They want salvation and everlasting life, but they ignore obedience and living a life pleasing to God. Sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but it's Christ who lives in me. And the life I live now, I live by faith to the Son of God who loves me and has given His life for me. Mga kapatid, faith in God is hard to explain, pero we exercise it daily. Every day, mga kapatid, we exercise faith. We have faith pag kumakain tayo sa restaurant, diba, na isa-serve sa atin yung tamang pagkain. We have faith that the kitchen is clean. We have faith pag nagpagawa ka ng bahay na itatayo ng tama. No? We have faith na yung bubong ay hindi bibigay pag umuulan. We have faith na yung pera natin ay tatanggapin pag pinambayad. Meron tayong faith sa mga nag-design ng sasakyan na ginagamit natin na hindi basta-basta bibigay. No? We have faith with doctors for our health. And lalo na pag tayo mag-undergo ng surgery. So kung tutuusin, faith is being exercised in all aspects of our lives. Why is it that as far as it comes to God, sometimes yung faith natin, hindi natin ni-utilize to the max. Hindi natin ni-utilize to the max. Mga kapatid, the only way for salvation to be available to us is to exercise it by faith sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Not by our works. It is by faith in Christ. It's free, mga kapatid. It's free. Yun yung sinasabi ng, but now, a righteousness apart from the law was revealed. Yan yung nalaman mo, yun yung binigay sa iyo ni Kristo, yan ang panghawakan mo, at ipamuhay mo yung pananampalatayang yan. Ipamuhay mo yung pananampalatayang yan. Mga kapatid, salvation is free, but it is not cheap because it takes the life of Jesus Christ para ma-avail natin yan. We don't deserve it. Lagi kong binasabi yan. Have no way to earn it. It was given to us for free, but we need our lives, but our lives should show it. Kailangang makita sa buhay natin yung salvation na yan na ibinigay sa atin ng libre. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa kaligtasan na hindi kami deserving. Salamat dahil ibinigay mo ito sa pamamagitan ni Kristo. At dalangin namin na maging tama ang buhay namin, maging karapat-dapat ang buhay namin sa pananampalataya at katuwiran na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kami that we take your righteousness seriously in our lives so that in all circumstances at all times, maging worthy kami ng iyong pagliligtas. Maging worthy kami na matawag na iyong mga disciple. Maging worthy kami na follower mo. Maraming salamat po. Kaway aming binibigyan ng lugod sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mag-ingat tayong patuloy. At higit din sa lahat, ay patuloy nating i-encourage ang isa't isa sa katuwiran at kabanalan sa Panginoon. Isang bagay pa po, yung mga recordings para sa devotions at para sa ating mga testimonies, simulan na po ninyo. At mag-uumpis, malapit na po ang buwan ng November. God bless you, mga kapatid. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon.
Hello po, Pastor. Magandang buhay. Thank you po sa buhay niyo po na ginagamit po kayo ng Panginoon para po sa mga word niya, sa sinishare niyo po sa amin. Salamat po dahil sinali niyo po kami sa GC na araw-araw po namin napapakinggan ang yung devotion. Salamat po dahil nakaka-encourage po yung buhay niyo. At kahit po sa kabila ng yung nararanasan ngayon ay yun po yung naging goal nyo na i-share po ang Word of God. Salamat po. Tunay po na nakakatulong po kayo. Encouragement mo sa amin po. Yan. Purihin po ang Panginoon, Pastor, sa buhay mo. At sa kabila ng pinagdadaanan ng maraming tao is talagang doon nakikita namin na yung sinishare mo sa YouTube na salita ng Diyos, very encouraging sa bawat isa, lalo na sa amin, sa aming pamilya. Talagang nakapagbibigay kalakasan spiritually at marami pang tao na nakakarinig nito sa kanilang mga buhay na talagang bagamat maiksi lang pero nandoon yung kahalagahan ng salita ng Diyos na talagang nagbibigay power sa buhay ng bawat nakakarinig nito. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ni Ate Che, at ganun din sa kabuuan ng iglesia ng SRGC. Purihin ang Panginoon. Salamat sa bawat isa na nagbabahagi ng mga salita ng Diyos para sa mga tao na kailangang makarinig nito at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Pastor. Happy Pastoral Day po. God bless po. God bless. Ingat po kayo lagi. Thank you. A blessed morning po, Pastor Jobet. Happy Pastor's Day po. At salamat po kasi napaka-encouraging po ng mga devotion nyo na ibinabahagi sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, pati si Ate Che, at dalangin po namin na nawa ay pagkalooban pa kayo ng Panginoon ng magandang kalusugan at ng mahabang buhay. Ayun po, dalangin po namin. Kasama po kayo sa aming mga panalangin. Salamat po. Happy Pastor's Day. Hello po, Pastor. Thank you po sa everyday morning na devotion niyo po sa amin. At magpapalakas po kayo ng iyong katawan. God bless po sa buhay mo, Pastor. 1, 2, 3. Happy Pastor's Day. We love you po, Pastor. Bye. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Good thorns to him belong. Hello mga kids! This is Teacher Melan! Miss nyo na bang mag-Sunday school? Kami din! Miss na namin kayo! Hi kids! I'm Teacher Say, malapit na tayo magkita. Kaya sabihin nyo na yung mga nanay nyo, tatay nyo, ate, kuya na magkakaroon tayo ng Sunday School online! Yay! They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Namimiss na namin kayo. 7 months na tayong hindi nakikita dahil sa pandemic. Kaya, excited na kami makita kayo, makipagkwentuhan muli, at makipaglaro sa inyo. Yes! Children Ministry is coming to your house! See you!